Bakit may bias ang mga tao sa negativity? Idinisenyo ang iyong utak para mabuhay. Kung iisipin mo, napakababa ng posibilidad na ikaw ay ipanganak. Para mangyari ang himalang ito, ang lahat ng henerasyon bago ka ay kailangang mabuhay ng may sapat na katagalan upang magkaanak. Sa kanilang paghahanap para sa kaligtasan ng buhay at pag-aanak, tiyak na nakaharap nila ang kamatayan ng daan-daang o marahil ay libo-libong beses. Sa kabutihang palad, hindi tulad ng iyong mga ninuno, ikaw ay, marahil, ay hindi nahaharap sa kamatayan araw-araw. Sa katunayan, sa maraming bahagi ng mundo, ang buhay ay hindi kailanman naging mas ligtas. Gayunpaman, hindi gaanong nagbago ang iyong mekanismo ng kaligtasan. Iniskan pa rin ng iyong utak ang iyong kapaligiran na naghahanap ng mga potensyal na banta. Sa maraming paraan, ang ilang bahagi ng iyong utak ay naging lipas na. Bagamat maaaring wala ka ng ilang segundo mula sa pagkain ng isang mandaragit, ang iyong utak ay nagbibigay pa rin ng mas malaking timbang sa mga negatibong kaganapan kaysa sa mga positibo. Ang takot sa pagtanggi ay isang halimbawa ng pagkiling sa negativity. Sa nakaraan, ang pagtanggi mula sa iyong tribo ay makakabawas ng malaki sa iyong pagkakataong mabuhay. Sa makatuwid, natutunan mong maghanap ng anumang tanda ng pagtanggi at ito ay naging hardwired sa iyong utak. Sa panahong ito, ang pagtanggi ay kadalasang nagdadala ng kaunti o walang kahihinatnan sa iyong pangmatagalang kaligtasan. Maaaring kamuhiin ka ng buong mundo at mayroon pa ring trabaho, bubong at maraming pagkain sa hapag. Gayunpaman, ang iyong utak ay nakaprogram pa rin upang maramdaman ang pagtanggi bilang isang banta sa iyong kaligtasan. Ito ang dahilan kung bakit napakasakit ng pagtanggi. Bagamat alam mong hindi malaking bagay ang karamihan sa mga pagtanggi, gayunpaman, nararamdaman mo ang emosyonal na sakit kung pakikinggan mo ang iyong isipan, maaari ka pang lumikha ng isang buong drama sa paligid nito. Maaari kang maniwala na hindi ka karapat-dapat na mahalin at manatili sa isang pagtanggi sa loob ng mga araw o linggo. Mas masahol pa, maaari kang ma-depress bilang resulta ng pagtanggi na ito. Sa katunayan, ang isang solong pamumuna ay kadalasang mas hihigit sa daan-daang positibo. Kaya naman, ang isang may akda na may 55 star na review ay malamang na malungkot kapag nakatanggap sila ng isang solong 1 star na pagsusuri. Bagamat nauunawaan ng may akda na ang 1 star na pagsusuri ay hindi isang banta sa kanyang kaligtasan, ang kanyang may akda na utak ay hindi. Malamang na binibigyang kahulugan nito ang negatibong pagsusuri bilang isang banta sa kanyang kaakuhan na nag-trigger ng emosyonal na reaksyon. Ang takot sa pagtanggi ay maaari ring magdulot sa iyo ng labis na pagsasadula ng mga kaganapan. Kung pinunakan ng iyong amo sa trabaho, maaaring makita ng iyong utak ang kaganapan bilang isang banta at naiisip mo na ngayon, paano kung matanggal ako sa trabaho? Paano kung hindi ako makahanap ng trabaho nang mabilis at iwan ako ng aking asawa? Paano ang aking mga anak? Paano kung hindi ko na sila makita? Bagamat ikaw ay mapalad na magkaroon ng gayong epektibong mekanismo ng kaligtasan, responsibilidad mo rin na paghiwalayin ang mga tunay na banta mula sa mga haka-haka. Kung hindi mo gagawin, makakaranas ka ng hindi kinakailangang sakit at pag-aalala na negatibong makakaapekto sa kalidad ng iyong buhay. Upang malampasan ang pagkiling na ito sa negativity, dapat mong i-reprogram ang iyong isip.
Ang isa sa mga pinakadakilang kapangyarihan ng isang tao ay ang ating kakayahang gamitin ang ating mga kaisipan upang hubugin ang ating realidad at bigyang kahulugan ang mga kaganapan sa mas nagbibigay kapangyarihang paraan. Bakit ang trabaho ng utak mo ay hindi ang pasayahin ka? Ang pangunahing gawain ng iyong utak ay hindi upang pasayahin ka, ngunit upang matiyak ang iyong kaligtasan. Kaya, kung gusto mong maging masaya, dapat mong kontrolin ang iyong mga emosyon sa halip na umasa na magiging masaya ka dahil ito ang iyong natural na estado. Adik ka ba sa phone mo? Nakadikit ka ba sa TV mo? O baka gumugugol ka ng masyadong maraming oras sa paglalaro ng mga video game? Karamihan sa atin ay nalululong sa isang bagay. Para sa ilang mga tao ito ay halata, ngunit para sa iba, ito ay mas banayad. Halimbawa, maaari kang maging gumon sa pag-iisip. Upang mas mahusay na makontrol ang iyong mga emosyon, mahalagang bigyang liwanag ang iyong mga pagkagumon dahil maaari nilang agawin ang iyong kaligayahan. Naniniwala ka ba na balang araw makakamit mo ang iyong pangarap at sa wakas ay magiging masaya? Malabong mangyari ito. Maaari mong, at sana ay maabot mo, ang iyong pangarap, ngunit hindi ka mabubuhay ng maligaya magpakailanman. Isa lang itong trick na pinaglalaroan ka ng iyong isip. Mabilis na nasanay ang iyong isip sa mga bagong sitwasyon, na marahil ay resulta ng ebolusyon at ang pangangailangan nating patuloy na umangkop upang mabuhay at magparami. Ito rin marahil ang dahilan kung bakit ang bagong kotse o bahay na gusto mo ay magpapasaya sa iyo saglit. Kapag ang inisyal, ito ay kung paano gumagana ang iyong isip. Nangangahulugan ba iyon na hindi ka maaaring maging mas masaya kaysa sa iyo ngayon? Hindi. Ang ibig sabihin nito ay, sa katagalan, ang mga panlabas na kaganapan ay may napakakaunting epekto sa iyong antas ng kaligayahan. Sa katunayan, ayon kay Sonia Lyubomirsky, may akda ng The How of Happiness, 50% ng ating kaligayahan ay tinutukoy ng genetika, 40% ng panloob na mga kadahilanan, at 10% lamang ng panlabas na mga kadahilanan. Kabilang sa mga panlabas na salik na ito ang mga bagay gaya ng kung tayo ay walang asawa o may asawa, mayaman o mahirap, at mga katulad na impluwensya sa lipunan. Iminumungkahi nito, 10% lamang ng iyong kaligayahan ang nauugnay sa mga panlabas na kadahilanan, na malamang na mas mababa kaysa sa iyong naisip. Ang bottom line ay ito, ang iyong saloobin sa buhay ay nakaka-impluwensya sa iyong kaligayahan, hindi kung ano ang nangyayari sa iyo. Sa ngayon, naiintindihan mo na kung paano negatibong nakakaapekto ang iyong mekanismo ng kaligtasan sa iyong mga emosyon at pinipigilan kang makaranas ng higit pa, kagalakan at kaligayahan sa iyong buhay. Hanggang dito na lang po ang video natin ngayon. Kung nagustuhan mo ang topic natin ngayon, paki-comment mo naman sa baba at kung hindi ka pa nakapag-subscribe ay baka naman.